Mga kaibigan, maligayang pagbabalik ho sa Pinas Balita. So ngayon ho, ang LPA na minomonitor natin ay isang ganap na po na tropical depression or mahinang bagyo. At ito po ay mabilis na kumikilos papalapit po sa Central at North Luzon. Pero bago ho siya maglandfall, mamayang gabi o bukas po ng madaling araw ng Sabado, may mga lugar po ito na posibleng madaanan pa. So aalamin po natin yung mga lugar na yan. Pero bago ho natin ipagpatuloy, baka naman ho pwede nyong ilike yung video natin bilang pagsuporta at tumaas ang engagement natin, umabot sa mga kababayan natin sa malaking bahagi ng ating bansa. Sa huling pagkatala ho ng Pag-asa mga kaibigan, ipapakita ko muna sa inyo yung ating tinatawag po na live weather system. Ito makikita natin ng live yung pagkilos at galaw po ng Bagyong Ramil. Sa huling pagkatala po, itong Bagyong Ramil po, ay meron pong lokasyon. Medyo malayo pa naman ito actually bago sa kalupaan natin. 1,144 kilometers east of southeastern Luzon. At yung lakas ho ng kanyang hangin medyo mahina pa naman kasi nga po ito ay tropical depression pa lamang. Nasa 45 kilometers per hour ang lakas ng kanyang hangin. Malapit pa rin po sa may sentro o gitna. At kung makikita po ninyo, bumubugso yan sa 55 kilometers per hour. May pagkilos naman po pa west, northwestward sa bilis po na 10 kilometers per hour. Dahil po sa patuloy at mabilisang paglapit nito, dyan po sa malaking bahagi po ng Luzon, ay itinaas na rin po ngayon ang storm wind signal number 1 sa malaking bahagi ho ng Luzon at Visayas. Tulad na aking sinasabi, pag signal number 1 ho, meron ho itong warning lead time na 36 hours at meron pong bilis ng hangin na umaabot sa 39 to 61 kilometers per hour. Pansinin niyo mabuti yung lakas ng hangin po na meron ngayon dito sa Bagyong Ramil. Ito yung makikita natin. Kasabay ko ho kasi niya yung direction po ng hangin ng easterlies o yung malingsang hangin na gagaling sa may karagatang Pasipiko. So tuloy-tuloy na tayo. Ang signal number 1 natin ay nakataas po sa eastern most portion po ng Quezon at kasama po ang Camarines Norte, Catanduanes, Camarines Sur, Albay, northern at eastern portion po ng Sorsogon. Kasama din po dyan mga kaibigan yung ilang bahagi po ng Metro Manila. So, apektado yan ng storm wind signal number 1. At sa area naman ng Visayas, dito ho no, ay apektado ang eastern portion ng Northern Samar. Yung mga lugar ho na yan ang naapektado lamang dyan sa may Visayas area. Pero tulad na aking sinasabi, pag mas lumayo pa or umangat pa ng konti, eto nga pong si Bagyong Ramil ay possible na ibaba na yung warning signal dyan po sa Visayas area at mas matutumbok yung Central at North Luzon po. Yung mga lugar po na yan ang posibleng makaapekto po ng lakas ng Bagyong Ramil. Tignan natin. May mga lugar po kasi siya nadadaanan. So dito tayo sa point natin sa mga lugar na madadaanan niya sa mga susunod po na mga oras. Ngayong araw din po ng Biyernes, mamaya hong 2:00 ng hapon, ay dadaan po siya 565 kilometers east of Vera, Catanduanes. At ganun pa rin po, nasa tropical depression category pa rin siya. Pagdating naman po, bukas ho ng madaling araw, Sabado ho ito, dito medyo lalakas na ho siya, 260 kilometers east of Vera, Catanduanes. Mas lumapit yung direction po niya. At palapit ng palapit yan hanggang sa maglandfall o yung tinatawag natin na landfall areas. Pagdating naman po bukas ng 2:00 ng hapon, October 18, 285 kilometers east of Infanta, Quezon yung kanyang magiging lokasyon. At lalakas po siya into tropical storm category. So kahit ganito tong Bagyong Ramil na yan, nagiging banta pa rin yan dahil yung tsansa na maging malakas siya nakikitaan pa rin natin. So tropical storm siya bukas ho yan. At pagdating naman po ng linggo po ng madaling araw ay meron namang siyang lokasyon na 65 kilometers southeast of Casiguran, Aurora. Isa pa rin ganap na tropical storm category. At pagdating naman po ng linggo ho, ng hapon, nandito na siya sa coastal water po ng San Vicente, Ilocos Sur. Pagdating naman po ng Monday, eto ho, medyo papalabas na ito, October 20 ho siya, 270 kilometers west of Lawag City, Ilocos Norte. At lalakas po ito sa pinaka-maximum niya into severe
tropical storm category. Yun ho yung magiging pinakamalakas na category ng bagyong Ramil. So yung mga nagsasabi ng super typhoon or typhoon category, hindi ho yung totoo. At makinig lamang ho kayo sa mga legit na balita. At kailan nga ba lalabas ng PAR? Pagdating ho ng Lunes ho ng alas 2 ng madaling araw, tulad ng ating sinabi noong nakaraan, lalabas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility na merong lokasyon na 505 kilometers west of Lawag City, Ilocos Norte. Paglabas niya ng ating PAR, possible itong mas lumakas pa, pero hindi naman na magkakaroon ng mas malakas or mas direktang epekto sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Sa tinatawag po natin na track and intensity forecast, makikita nyo mabuti na hindi o walang masyadong pagbabago sa kilos at galaw po nitong bagyong Ramil. Kung ano yung nasa area of probability niya, sinusundan po niya lamang yan at yung paglandfall. So kailan nga ba maglalandfall? Baka makalimutan natin. So ang bagyong Ramil ay maglalandfall po direkta sa ating kalupaan pagdating ho ng Sunday po ng madaling araw. So, dadaan siya, tatawirin niya yung area ng North Luzon at lalabas sa ating PAR pagdating po ng Monday na madaling araw. Pero habang papalapit po siya sa may North Luzon, medyo matatamaan ng konti ng trough extension ng hangin ng ilang bahagi ng Visayas. Sinabi ko na yan kanina. Pero ang pinaka-safe ngayon na lugar na hindi apektado ng bagyong Ramil ay ito pong area ng Mindanao. No? Yung Mindanao ho, talaga malimit dyan sa tamaan ng mga bagyo. Hindi yan masyadong dinadaanan. So, tuloy-tuloy tayo. Sa atin naman pong tinatawag na forecast weather condition, dyan po sa may area ng Catanduanes, sa may Albay, sa may Sorsogon, Northern Samar, at Eastern Samar ay patuloy din pong makakaranas ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil po yan sa trap or extension ng hangin ng bagyong Ramil. Pag sinabi nating trap or extension ng hangin ng bagyo, yun po yung nakapalibot na hangin sa kanya. Hindi po yung mismong pinakamatay. Ito yung pinakamatayan ng bagyo eh. Makikita nyo naman. Pero yung hangin na nakapalibot sa kanya, yun yung trap or extension. Yun po yung nakaka-apekto. So, yung mga lugar na binanggit ko, posible pa rin mga pagbabaha at landslide kapag ka nagkaroon po ng moderate to heavy rain sa anumang oras. Sa bahagi naman po ng Metro Manila, sa may Calabarzon, Mainland, Cagayan, Isabela, Bulacan, Aurora, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Dares ng Bicol Region at ilang bahagi ng Visayas ay patuloy din po makakaranas ng cloudy skies hanggang bukas ho yan na meron po mga scattered rains and thunderstorms dahil po sa easterlies. Ang easterlies, kung makikita nyo, hindi pa nawawala ang epekto nito at sumasagad pa siya sa pinaka-peak niya. Sumabay pa dito sa direksyon nga po ng bagyong Ramil. So, posible pa rin ang impact nito ay pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area kapag ka nagkaroon ng moderate to heavy rains anumang oras. So sa extreme northern Luzon tayo. Dito naman po sa area ng Batanes, kasama po ang Babuyan Islands, tulad ng sinabi, light rains lamang or mahinang pag-uulan ang mararanasan dyan dahil po sa tinatawag natin no, northeasterly wind flow o yung mahinang amihan na nanggagaling dyan po sa bandang north. No? At possible pa rin na impact niyan, kung sakaling lumakas dahil katulong niya kasama niya ang easterlies, posible magkaroon pa rin ng mga pagbabaha at landslide. Sa ilang bahagi naman po ng Mindanao at yung mga lugar na hindi ko nabanggit sa Visayas ay patuloy din makakaranas ng mga maulap na kalangitan at may mga isolated rains dahil po yan sa mga localized thunderstorms. Ang localized thunderstorms mga kaibigan, minsan nagkakaroon niya ng pinaka-peak, yung tinatawag natin na severe thunderstorms na kayang magpaulan ng matindi o yung malabagyo sa lakas ng ulan pero thunderstorm lang po. Magkagayon man, may bagyo man tayo ngayon, lagi tayong mag-ingat. At like kung sinasabi, paglalabas ng bahay, ugalin magdala ng payong jacket, kapote at mag-face mask na rin kayo. Dahil meron tayong flu alert ngayon, yung pagkalat po ng sakit ng influenza, normal na lagnat lamang yun pero mabilis yung pagkalat niya. Sa may Calabarzon, 27,000 yung naitala po na kaso ng dami ng apektado ng flu, influenza virus po na yan. No? Pero kumain tayo ng pagkain, masustansyang pagkain, mag-ehersisyo. At yun lamang no, ang update natin sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.